Sa ilalim ng malamlam na buwan, may lungsod na tila nilamon ng buhangin at panahon. Ngunit ang mga bato nito ay may ibinubulong na lihim. Sino ang tunay na namuhay dito? Ano ang kaalamang itinago sa dilim? At bakit tila may bakas ng isang sibilisasyong ayaw ipaalala ng kasaysayan? Ang sagot, maaaring magbago ng lahat. Bago ito naging guho, isa itong lungsod na humihinga at kumikilos. May mga pamilihang puno ng sigaw at tawaran. May mga batang tumatakbo sa makikitid na lansangan. Sa ilalim ng araw, namuhay ang mga tao rito. May pangarap, takot, at lihim. Isang sibilisasyong minsan buhay na buhay. Sa pagsikat ng araw, may natuklasang bato na matagal nang nakabaon sa buhangin. Maingat itong hinukay, tila ayaw ipakita ang lihim na itinatago. Habang lumilitaw ang mga ukit, isang pangalan ang halos mabasa. Isang patunay na ang lungsod na ito ay hindi alamat. Isa itong katotohanang muling bumabangon. Sa likod ng matataas na pader, nagsisimula ang araw sa simpleng gawain. May gumigiling ng butil, may nagluluto ng tinapay, may naghahanda ng ilawan at kasangkapan. Hindi sila hari o mandirigma, kundi mga pamilyang tahimik na bumubuo ng lungsod. Dito nakatago ang tunay na mukha ng kanilang pamumuhay. Hindi lahat ng kapangyarihan ay nakikita sa espada. Sa loob ng bulwagang ito, desisyon ang tunay na sandata. May mga pinunong tahimik na nagtatakda ng batas, nag-uutos ng buwis at humuhubog ng kapalaran ng lungsod. Dito nagsisimula ang kontrol, hindi sa digmaan, kundi sa salita at lihim na kasunduan. Sa isang tahimik na silid, may kaalamang hindi para sa lahat. Mga bituin na inukit sa bato, mga sukat at bilang na tila lampas sa kanilang panahon. Sino ang nagturo sa kanila ng ganitong kaalaman? At bakit tila mas maaga pa silang nakaunawa sa galaw ng langit kaysa sa inaakala natin? Hindi ito haka-haka lamang. Ang mga ukit na ito ay totoo. Ang mga batong hinukay ay may marka ng kamay at panahon. May mga selyong tugma sa mga lumang tala. Sa ilalim ng buhangin, may ebidensyang hindi basta maitatanggi. Ang kasaysayan ay hindi lamang kwento. Ito'y bakas na nahukay muli. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon. May mga iskolar na nagdududa. May mga interpretasyong magkasalungat. Ang bawat tuklas ay may kaakibat na tanong. Totoo ba ang kanilang pagbasa? O may bahagi pa ng kwento na hindi pa natin nakikita? Sa pagitan ng ebidensya at opinyon, nagsisimula ang kontrobersya. Sa likod ng mga batas at digmaan, may mga pusong tumitibok, mga magulang na nag-aalaga, mga batang nangangarap. Hindi lamang sila pangalan sa kasaysayan, sila'y mga taong may takot at pag-asa. Sa bawat desisyon ng lungsod, may pamilyang apektado. Dito natin makikita ang tunay na halaga ng kanilang mundo. Ang mga ukit na minsang inakala nating simbolo lamang, ngayon ay tinutumbasan ng agham. Ang kanilang tala ng bituin ay tumutugma sa modernong kalkulasyon. Paano nila ito nalaman? Sa pagitan ng sinaunang bato at makabagong teknolohiya, may tulay na nagdurugtong sa dalawang panahon at nagbubukas ng mas malalim na tanong. Hindi lamang sa ibabaw umiikot ang lungsod. May mga daluyang tubig sa ilalim ng bato, mga imbakan ng pagkain, at mga rutang pangkalakalan na nagdurugtong sa malalayong lupain. May sistemang tahimik na gumagalaw upang manatiling buhay ang lahat. Ang kaayusan nila ay hindi aksidente, ito'y planadong istruktura. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Maaaring digmaan, sakuna, o isang desisyong nagdulot ng pagbagsak. Ang lungsod na minsang maayos at matatag ay biglang naharap sa kapahamakan. Sa sandaling iyon, hindi lamang istruktura ang gumuho, kundi ang isang buong panahon ng kanilang kasaysayan. Pagkatapos ng ingay at kaguluhan, katahimikan ang sumunod. Ang mga nalansangan na dati puno ng buhay ay napalitan ng abo at guho. Naiwan ang mga bakas ng isang mundong minsang matatag. Ngunit kahit sa pagkawasak, may kwentong nananatili.
isang paalala ng pag-angat at pagbagsak ng tao. Sa paglipas ng 1,000 taon, muling bumukas ang lihim. Ang mga bagay na minsang itinago ng buhangin ay muling nahawakan ng kamay ng tao. At sa bawat pirasong nahuhukay, mas lumilinaw ang larawan ng nakaraan. Ang kasaysayan ay hindi tuluyang nawawala. Hinihintay lamang nitong matagpuan. Kung ang lahat ng ito ay totoo, ano pa ang hindi natin alam? Ilan pang lihim ang nakabaon sa ilalim ng lupa at panahon. Ang bawat tuklas ay hindi wakas kundi simula ng mas malalim na paghahanap. Sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, may tanong na patuloy na bumabagabag. Akala natin tapos na ang kwento, ngunit sa likod ng isang batong hindi napansin, may isa pang tanda, isang simbolong wala sa mga naunang tala. Ano ang ibig sabihin nito? At sino ang nag-iwan ng huling mensaheng ito? Sa susunod na yugto, mas lalalim pa ang lihim. If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.